Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Sa darating na Mayo po, Yan na. huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating Wow. resulta sa Senado. Huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Yes. Dahil tawagin ninyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa Yun. ulam ng mga taong mahihirap. Yun. Galing. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Today is February 14, araw ng Webes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na doon sa nagyuyug-yugan na kama. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Feb 14, araw ng Friday dito sa Pilipinas. Unang-una, shoutout muna natin yung lahat ng mga viewers natin abroad, mga OFW natin. Maraming salamat po sa pagtangkilik, pagtambay dito sa Joe Malone TV. At pati na rin yung mga nasa lokal Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa pagtambay nyo at pagkikinig dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, isang attendance check po muna dyan. Hugutin mo muna yan. At attendance check mo muna bago mo ituloy na ibaon ang yung ginagawa mo dyan. Kung if you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, Singapore, Hong Kong, Japan, paki-comment dyan. As in today, kung ano yung ginagawa mo at kung nasaan ka ngayon, i-comment mo dyan. Lalo-lalo na yung mga viewers natin sa lokal sa Pilipinas. Yan. If you're watching from Sogo, o kaya sa Wise Hotel, sa Victoria Court, sa Eurotel, kung saan man branches yan, meron yan sa Cebu, Davao, Bulacan, Iloilo, Taguig, Marinduque, Tarlac, Maynila, Cavite, comment mo na dyan kung ano yung ginagawa mo, ha? Huwag mo na iba paon. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Attendance check. Ipaki-comment na lang kung saan yung area nyo at kung ano yung ginuyug-yug-yug. Dahil ang maganda itong pag-uusapan natin, isang like at isang share naman dyan mga kayo. Maraming salamat. At kung bago ka sa channel natin, as in kakapasok mo lang, yan na naman sa pasok. Hugutin mo muna yan. At paki-click yung subscribe button at pati na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. O, eto na. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Team Suka at Team Sinusuka. Or Team Suka versus Team Polvoron. Ayan, ang ganda. Diba? Hindi kasi nung nakaraan, nag-umpisa na yung campaign period para sa senatorial at saka sa party list. Yan yung noong Feb 11 nag-start na. So nagkaroon na ng kick-off rally ang Marcos slate, senatorial slate. At nagkaroon nga ng privilege speech etong si President Bongbong Marcos. O papanoorin natin ha. Nabanggit niya na yung iba nga daw na kalaban nila parang pinadeliver lang ng suka at binigyan na ng COC. Ang galing no? Ang galing. O ngayon, kahapon, Feb 13, nagkaroon naman ng kick-off rally naman yung sa PDP, yung campaign rally. Ayan. Sinagot ni Bato de la Rosa. Panoorin natin parehas. Issue ng bayan natin pag-usapan mga kayon. Isang like and share naman para sa video natin saka sa vlog natin. Ha? Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Di ba? May Dahil kayabangan din. Walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Walang ikukumpara. Lupit. Ihahambing natin sa mga napulot nila. Ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po
ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado, ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na itong lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wow. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng Tirahan to, tirahan. Samantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila Pastor ang Apollo Kibuloyo, tagataguyod yung tinira ng niya ron. krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag, at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at na ayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Kaya sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo. At gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganun, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat, Diyos. Yan! Ang senatorial slate ng administrasyon Marcos. So kahapon, nagkaroon naman yung sa kabila, yung PDP, mga senator, Duterte slate naman, senatorial slate. Panoorin natin at sinagot dito ni Senator Bato de la Rosa yung sinasabi ni President Bongbong Marcos na parang pinadeliver daw ng suka tapos binigyan na ng CO. Na sa amin sa Bisaya, dunay baruganan! Kaya ako sumasunod sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi, basta dili nyo ko, mod-ag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala kung mga sira yung, ano yung, Iben! Awang ko, basta bungi. Bahalag mga bungi,
Basta, hindi ako lilipat ng kampo. Yun po, itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Yan na. Mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mo kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Kahapon. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundo, pumunta kami sa simbahan sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po yung nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanteng bagay, kagaya nung kami ay mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NBA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi namin dasal. Sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit Yes. ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag po kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido. Sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng Straight natin to. magandang, PDP laban. Vote straight. kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila na una, wala nang ginawa, kundi puro pagtira ng tira sa atin. Wala na nga kaming tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11 at sa amin yung February 13. Love the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Yan. Isa tayo indikator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Oo. Ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Natakot. Sagutin ko lang. In fairness, in fairness, sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng si Usin. Anong tingin niyo kaya Tony Hinlock? Abogado yan! Atty. Jimmy Bullock, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Yun. Atty. Marcolita, abogado Yun. yan! Marcoleta. Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggite. Alam niyo, mananggite. Nung umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ikalim ng puno, kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako nakatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, Alak na. bahal na yan. Alak na. Ano ibig sabihin ng bahal? Yung hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba.
Pagkapangatlong araw, mas lalo mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onward, Lason na. yung tuba ay nagiging suka. Lason na. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko. Ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yun. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng long neck. Ano yung long neck? Lapad. At saka yung lapad. Yung tatlo Long yan. neck sa kalapat. Ilagay namin yan. Di-display ko sa labas ng bahay namin. Para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Yes. Dahil hindi po masarap. Ay, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doktor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. Ngayon, naging senador pa. Yon. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang chance nyo na magiging senador. Yon. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanilang suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, Kung walang suka. hindi masarap ang daing kung walang suka. Yon. Yes, totoo naman. Sige lang, tawagin ninyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap Yun. sa ulam ng mga taong mahihirap. Yon. Galing. Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 50 pesos ha? Hindi 50 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan nakabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw! Ay, nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Yon. Isasahin ko yan mamaya. Huwag kayo mag-alala, isasahin ko yan. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mong ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Diba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Yan. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Alam nyo, ang uplan ko kang napakaganda po. Nung sinabi ko na wala kaming host, wala ang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally, wala po kami ang pinipilaban. Kaya kami ay Oo nga. ng tukhang na pangangampin. Tokang. Pagkakampanya, magtutukhang na lang, tuktukhang nyo. Puntahan lahat ng bahay na pwedeng kaya puntahan, katukin. At pag open ang pintuan,
Nakangisi yung may-ari. Oh, salamat. Pakiusap ako, pwede yung buto kami, mga PDP laban at buong team ng Suka. Hanggang pisanan nyo kami. Pero pag Buong team okay ng ang pintuan, nakasimangot, sorry po. Hindi po. Okay lang po. Alis kami. So yun lang po ang diskarte na gagawin namin. Dahil wala kaming pundo. Kaya sundutin ko na lang rin yung sinasabi. Sinasabi kay ni Atty. Jimmy Bundok na kami sa Senado, Senator Bongo, Senator Robinson Padilla at ako, wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kami pakinggan kahit na mag-book out kami, wala pa rin mangyayari. Dahil numbers game yan. Majority rules. At tulad kami, we cannot the majority. Kaya, kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin nila Vote sa Senado, PDP laban! ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama Atty. J.B. Hinlo, Atty. Rodriguez, Atty. Raul Lambino, Atty. Marcolita. Napakagaling Lakas. na abogado. Lakas, no? Kailangan natin. Lakas ng At PDP. ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Yan. Coelho. Kahit na kaming lahat ng kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God para sa aming spiritual na direksyon. Galing. Team Suka daw Team Suka, pero sila naman yung nagpapasarap sa mga ulam ng mahihirap. Yun. Ganun ang banat, di ba? Hindi, ano yan eh. Parang hindi naman nabago yan. Hindi naman nabago yan yung mga ganyang patamaan. Minsan pa nga, personalan eh, di ba? Personalan, basta wala lang yung tipong gaya nga na sinabi sa SMNI na marunong palang bumanat itong si President, di ba? Ang yabang daw. Basta pagka bumanat din yung kabila, walang patawag sa sa TRICOM. O kaya sa House of Representatives, o kaya sa Senado, di ba? Kung asaran lang, walang pikunan, wala ano yan. Pangkaraniwan na yan. Actually, hindi na nga bago yan. Yung iba nga talaga dyan, di ba? Sumasayaw pa, yung iba nagpaparinig, di ba? Gaya nung ginawa ng parehas naman tong di ba? Pero sumagot lang ang PDP laban dito. Di ba? In all due respect naman dun sa ating presidente na kung ano yung sinabi niya, parang sumagot lang naman itong si Senator Bato de la Rosa doon sa mga pahapyaw na sinasabi ni President Bongbong Marcos. Kasama na yan ganyan. Pero kung ako tatanungin PDP laban, hindi na natin kailangan mamangka. Ako yung vlogger na ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo na hindi ako sumasayaw both side. O hindi ako naninimbang, namamangka, o kung ano man yung tawag nyo dyan. Etong channel na to talagang latag naman kung sino yung mga sinusuportahan natin dyan. Nandiyan dyan. Yung hashtag natin, Protect VP Sara, hashtag Joe Malone TV, paki-comment na lang dyan sa baba. Ito yung mga sinusuportahan natin, Atty. Jimmy Bundok, Atty. Tradante Marcoleta, Pastor Kibuloy, Isko Moreno, Along Malapitan, sino ba? Wala ba? Yan yung mga sinusuportahan natin. Yan kasi yung mga paniniwala natin. Si Atty. Siyempre, si BP Inday Sara kasama na yan, pati si ex-President Roa Duterte. Pati yung mga kaalyado na rin ng PDP, kaalyado na rin ng Duterte. Tayo lahat. Mas maganda nga, mawala na yung mga mga basher dito. Mawala na yung mag-unsubscribe na yung mga BBM na panatiko rito. Nang sa ganun, ma-filter out natin na itong channel na to na talagang solid lang para sa mga Duterte. So yun lang, di ba? Actually, etong mga to, yung mga sila Atty. Vic, sila Atty. Rodante Marcoleta, kita nyo naman sa community natin, pag nag-post ako dyan, talagang libo-libo ang nagla-like, libo-libo yung nagko-comment. Kasi talagang alam na natin di ba? Kumbaga tayo, ikaw, ako, yung mga lagi nanonood sa atin, alam na natin kung sino yung mga magagaling, di ba? Kung sino yung magagaling at kung sino yung talagang ang una sa kanila, ang priority, yung taong bayan, yung sambayanan, di ba? Huwag tayong pipili ng mga na iboboto natin na ang inuuna nila, yung mga kaalyado nila. Bagkos ang unahin natin. Kasi tayo yung magluluklok sa May 12
'Di ba? Nasa kamay natin yung kapangyarihan kung ihintuin na natin yung pagiging corrupt nitong mga to at papalitan natin ng mga bago na may mga potential at ang maganda yung political will nila gaya ni Congressman Rodante Marcoleta, Atty. Jimmy Bundok, Atty. Vic Rodriguez, 'di ba? Isko Moreno, Along Malapitan sa lokal, 'di ba? Ganun. Ganun yung paniniwala natin. At alam ko naman, ganun din yung paniniwala nyo dyan. Marahil yung karamihan ng mga viewers ko rito, national. Pero sa lokal, dalawa pa lang yung sinusuportahan natin na alam natin. Si Isko Moreno, saka si Chi Atienza, syempre. Along Malapitan sa yung kanyang vice mayor. Yan ang ating mga sinusuportahan mga kayon. Sana yan din ang nasa puso ninyo. Maraming salamat kung umabot ka dito sa dulo ng video na to. Itong pinapanood nyo, ang ginagawa natin reaction vlog lang naman. Opinion natin, naniniwala kasi ang inyong lingkod na kailangan natin bosesan, himahimayin at pilit intindihin yung mga nangyayari at issue dito sa bansa natin. Maraming salamat, Joe Malone TV po para sa issue ng bayan, ating pag-usapan.